Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Mang Rolly. Alam kong maraming mga taong naniwala sa mga aswang. Ang kwento ko ngayon, ang pamagat ay, ang tiktik sa Visayas, isang klase ng aswang, na tiktik ang pangalan dito sa lugar namin. Isang nilalang na mahilig kumain ng tao. Pakinggan ninyo ang kwento na ta, at huwag kalimutang mag-subscribe, para sa pagsuporta sa channel ko, at ipagpatuloy ko ang pagkwento ng mga aswang at kababalaghan. Mga bata pa sila papanood. Yung tatay ng barkada niya ay nakipiesta sa kapilang barangay. Umalis daw ito ng madaling araw para tumulong sa pagkakatay. Yun daw kasi ang nakaugalian ng taong iyon. Ngunit nung dumating daw ito sa pinuntahan niyang bahay, nakatay na ang mga baboy. At nagtataka daw siya kasi pagdating daw niya, wala na yung mga lamang loob at ulo ng mga baboy. Manghingi daw sana siya nun para ihawin niya. Pero walang maibigay yung may-ari na mga lamang loob, katulad ng atay o ano pa mang pwedeng ihawin. Ang ginawa daw sa tatay ng barkada ni Papa, lilipat na lang daw ito sa ibang bahay. Ngunit pinigilan daw siya ng may-ari, at ang ginawa nito, binigyan na lang daw siya nun ng buong hita ng baboy. Siyempre, tuwang-tuwa daw ang lolo mo, at nagmamadali itong umuwi sa kanila para maluto niya itong pang-almusal. Subalit nung malapit na daw ito sa bahay nila, ay aksidenteng nabutas daw ang pinaglagyan nitong plastik. Dahilan para mahulog iyon sa damuhan. Nung pagkahulog daw nito, agad niyang dinampot tsaka binitbit. Nung nasa bahay na siya, laking gulat nila dahil nagiging hita ito ng tao at may kung di maintindihan itong amoy. At simula din daw nun sa nangyaring iyon, tuwing may mapadaang tiktik o kikik sa lugar namin, binibiro-biro nila ito. Kunwaring nanghihingi sila ng ulam dito. At aasahan mo daw, pangalawa o kinabukasan mismo, may nakasabit na karne sa labas ng bahay niyo. At tuwing makita naman daw nila iyon, agad nila itong ipapahid sa hamog para malaman nila kung anong parte ng katawan ito. Nagsimula daw ang lahat nung nagtrabaho si Lolo sa syudad bilang bodegero sa isang malaking tindahan sa Maasin. Stay-in daw siya noon, at bihira lang daw itong makauwi sa bahay nila. Siguro aabutin pa ng 3 o 4 na buwan bago ito makadalaw ulit. Umabot daw ng halos 2 taon si Lolo sa kanyang pinapasukan. Sa loob daw ng 2 taon na to, ay paiba-iba ang nakakasama niya sa trabaho. Gawa ng sumusuko yung ibang trabahante. Siguro nabibigatan sa trabaho, kaya umaayaw ang mga ito. Pero si Lolo noon ay natiis niya ang ganong trabaho. Hanggang sa isang araw, may bagong dumating na trabahante. Kaidaran lang daw ito ni Lolo. Itago na lang natin siya sa pangalang Kadyo. Galing daw ito ng Samar. Dahil sa baguhan pa lamang daw ito, tinuruan siya ni Lolo ng mga iba't ibang teknik pagdating sa trabaho. Hindi naman daw ito mahirap kasama sa trabaho kasi masunurin ito, at ang nakakabilib lang, napakalakas daw nito. Kahit nga daw mga matagal ng bodegero sa trabahuan nila Lolo, ay hindi siya nito kayang talunin
sa punong braso. Ilang linggo lang daw ang pagitan. Nakitaan daw nila ito ng kasipagan. Dahilan para matuwa ang amo nila. Kaya ang ginawa nito kay Kadyo, pag magpatuloy daw ang kasipagan nito, ay tataasan agad yung sweldo niya. Kagaya ng ginawa niya kay Lolo. Kalaunan daw ay naging kasundo daw ito ni Lolo. Ang ayaw lang daw niya kay Kadyo ay bihira lang daw itong maligo. At singhap ito ng singhap kahit wala namang sipon. Nahilig daw sila noon na kada linggo bumabali sila para kumain sa labas. Sa mga sikat na kainan lang naman sila na lutong bahay pumupunta. Sumasama naman daw ito si Kadyo sa kanila. Ang paborito daw ni Lolo, mga sabaw-sabaw, lalo na pagbaka. Walang patid daw noon si Lolo tuwing linggo sa suki nila. O-order ito ng nilagang baka at sisig. Minsan ay tapang baka na nakasisling. Pero ang pinaka-the best daw talaga kay Lolo, yung bulalo. Kwento pa nga ni Lolo sa amin nung bata pa kami. Nakaka-4 o 5 kanin daw siya tuwing kakain siya sa labas. Halos maubos daw niya ang 20 pesos niya nun sa isang gabi lamang. Samahan mo pa daw na nag-iinom pa sila ng bahalina. Hanggang sa isang araw, 4 na buwan na daw si Kadyo nun na nakasama niya. Inanyayahan sila nito na pumunta sa kanila para makisalo daw sa piyastahan. Pero ang bukod tanging sumama lang ay si Lolo. Hindi nalingid kay Lolo ang usap-usapan tungkol sa mga aswang sa Samar noon at mga manlalason. Malaki ang tiwala niya kay Kadyo. Alam niya sa sarili niya na hindi siya nito ipapahamak. Natuloy silang umalis at sa haba ng biyahe, nakarating sila bandang 2:00 na ng hapon. Pagkarating sa nasabing baryo, totoo nga may magaganap na piyesta base sa mga nakaayos na mga palamuting nakasabit sa bawat kalye. Mula sa sentro ng barangay, lumakad pa sila nun na kulang-kulang kalahating oras papasok sa bahay nila Kadyo. Medyo liblib na ito na puro puno at talahiba na ang kanilang nakikita doon. Pagkarating nila sa tahanan ng kaibigan ni Lolo, kumain lang sila ng kamuting kahoy at sinawsaw lang iyon sa asukal. Bukas pa daw kasi sila maghahanda sa mismong araw ng piyesta. Kasi mamayang gabi pa daw darating ang ino-order nilang karne. Kaya tiis lang muna sila sa pagkaing pantawid gutom. Kinabukasan daw, fast forward tayo. Bandang 4:00 na daw noon ng hapon. Naligo na daw noon sila Lolo sa balon para dumalo sa sayawan mamayang gabi. May nadaanan daw silang kalamansi at tuwang-tuwa daw sa mga bunga si Lolo nun. Dito daw ay naalala niya ang sinabi ng mama niya na pwede mo itong ipatak sa lutong ulam para malaman mo kung niyanggaw ka na ba ng isang aswang. Sa di paninira kasi ng lugar, sir, sa amin, uso yung lasunan at iyanggawin ka. Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nawawala sa amin. Balik tayo sa kwento. At yun na nga,
Pumitas si Lolo ng ilang peraso. Mga bandang alas 7, kakain na sila. Ang dami daw nagsidatingan na bisita. At kakaiba daw talaga ang mga tao na to. Kahit ultimo babae daw, parang bangag kung titignan. Ang kasabay daw sa pagkain ni Lolo nun, si Kadyo lang. Yung iba kasi, nasa labas yun nakapwesto. Andun kasi yung mahabang lamesa at nakahain doon ang iba't ibang putahe. Samantalang sa kanila Lolo, hinainan siya ni Kadyo ng bulalo. Mukhang masarap daw itong tignan. Ngunit nung tinikman niya yung sabaw, matabang daw ito at malamig na. Napasulyap daw si Lolo sa labas. Parang may mali. Kasi sa dami ng taong naroon, wala man lang nakaisip ni isa sa kanila na gumamit ng kutsara. Dito, unti-unti na siyang kinabahan. Pansin niya, busy ang kaibigan sa pagsasandok ng mga pagkain. Dito na siya nakakuha ng pagkakataon. Napataka ng kalamansi ang inihain sa kanya. Marahang dinukot ito sa bulsa at maingat na pinatag ito sa bulalaw. Ilang sandali pa, lalo siyang kinilabutan sa nakita. Ang mga karning nakahalo doon ay naging sariwa. Yung bang mamula-mula na ito. At nung tinusok niya ito ng kutsara, sobrang tigas daw nito. Yung sabaw naman ay unti-unti, parang naging kulay Milo. Akala daw ni Lolo nun, hindi na niya makontrol ang takot niya. Kasi pakiramdam niya, para siyang nakalutang sa ere. Ganon kagaan ang naramdaman niya dahil sa sobrang kilabot. Buti na lang, nakaisip siya ng paraan. Dinakot niya ang mga laman nito at pasimpleng itinapon ito sa ilalim ng mesa. Sakto naman noon na lampara lang ang gamit nila at hindi ito mahalata kung saan niya itinapon. Yung kanin naman ay nagdakot din siya nito at yun rin ang ginawa niya. Sumubo lang siya ng konti nito para kunwaring kumain na siya. Maya-maya, tumayo na siya at uminom na ng tubig. Tsaka siya nagpaalam kay Kadyo. Bye Kadyo, antayin na lang kita sa labas ha. Magpapahangin lang ako, sabi daw na ni Lolo. Sige bay, tapos ka na bang kumain? Oo, tapos na bay. Sobrang busog ko na eh. Masarap ng ulam. Sige, mabuti naman kung ganon. Antayin mo na lang ako. Kakain lang ako saglit. Lumabas si Lolo ng bahay na kalmado lang. Nung andun na siya sa pintuan, sa labas mismo, may grupo ng mga kalalakihan doon. Nag-uusap-usap lang sila. Pagkadaan daw niya sa mga ito, iba ang nagiging ekspresyon nito. Parang nababahuan sila kay Lolo. Yung bang ganito. Nagpasintabi daw nun si Lolo. Nung nakalabas na siya, di kalayuan sa bahay. Nakatayo at palingalinga siya. Tinanaw niya kasi ang daanan papuntang sentro. Naisipan niyang kunwari, bibili siya ng sigarilyo. Manong, paano po makapunta sa sentro? Bibili ho sana akong sigarilyo. Mauna na po ako kay Kadyo. Antayin mo na lang si Kadyo. Baka maligaw ka. Sige ho, salamat. Ilang minutong nakalipas nang napansin ni Lolo na abala ang lahat. Unti-unti siyang naglakad papalayo. Palingalinga at
Nung medyo malayo na ang agwat niya sa mga ito, binilisan naman niya ang paglakad niya. Subalit sa kasamaang palad, may nakapansin sa kanya at tinawag siya nito na siya namang pagkagulat ni Lolo. Dahilan para kumaripa siya ng takbo. Naririnig niyang nagkagulo ang mga ito sa huling paglingon niya sa bahay nila Kadyo. Sobrang dilim na ito. Biglang natahimik ang kapaligiran. Hindi na malaya ni Lolo nun. Sa talahiba na pala siya tumaan. Yung tugtog kasi sa sentro ang sinusundan niya. Alam niya kasing iyon na ang sayawan. Napahagulhol daw nun si Lolo dahil sa sobrang takot. Di niya matatanggap na mamamatay siya sa kamay ng mga aswang nang mapadaan siya sa may kakahuyan. Dito, naririnig niyang may mga pumapagaspas at kaluskos sa paligid. Patuloy pa rin daw siya sa pagtakbo at yung iyak niya nun, dinemo sa amin, ay ganito. Hanggang sa may kumalmot daw sa paa niya. Di niya lang ito pinansing. Akmang may dadagit sa kanya nun. Mabuti at nakadapa daw siya. Naaaninag daw niyang may asong patawid-tawid sa mga sanga ng puno. Yung tugtog daw nun, palakas na ng palakas, na ang ibig sabihin, malapit na siya. At nung may nakita na siyang bahay, tsaka siya sumigaw ng tulong. Maswerte namang may nakarinig din sa kanya, kaya agad siya nitong sinaklolohan. At yung mga humahabol sa kanya, nawala na lang ito bigla. Nagpunta sila Lolo sa sentro at doon na ginamot yung sugat niya. Pinapatuloy siya ng isa sa mga taga doon. Laking pasasalamat ni Lolo sa kanila. Ayon daw sa mga kabaryo, kuta daw talaga iyon ng mga aswang yung napuntahan ko. Halos isang tribo daw sila doon. Ang binibiktima daw nito ay yung mga dayo lang, kagaya ni Lolo. Nung mahimasmasa na daw si Lolo noon, bumalik sa kanyang alaala yung bulalo. Napaisip siya na kung mga aswang sila, malamang yung nakain niya kaninang umaga at tanghali ay ibang karni iyon. Dahil doon ay labi siyang nagsuka at puro lang iyon kanin ang nilabas niya. Wala ni isang karning lumabas sa bunganga niya. Nakauwi ng ligtas si Lolo noon at simula din daw noon na nangyari yung ganong kababalaghan sa kanya. Hindi na daw siya nagtitiwala sa mga dayo. Ang susunod kong kwento ay sa akin mismo nangyari. Taong 2011 ito. Di ko talaga akalain na mangyari din sa akin ang ganitong eksena. Dediretsuhin ko na. Napadpad ako sa Cebu at sa kabutihang palad, nakakapagtrabaho ako doon sa isang barkong Inter-Island. Halos buong Pilipinas ay nalibot na namin hanggang sa napadpad kami sa Siquijor. Dito ay mag-aanlod kami ng mga materyales para sa isang hardware at mamamalagi kami dito ng isang linggo. Sa pang-apat na araw ay natapos yung trabaho namin. Ang susunod naming plano, maghanap ng court para makipaglaro. Gawain talaga ito namin tuwing dadaong kami sa isang lugar. Basketball agad ang hinahanap namin. Minsan naman ay chicks o di kaya tagay. Hanggang sa pang-5 araw namin, nakalaro kami at sa di inaasahan, may naging kaibigan kami
Nauna pa lang, feeling close na ito sa amin. Itago na lang natin siya sa pangalang Benjo. Si Benjo ay may pagkamakulit. Halos lahat kami ay natutuwa sa kanya. Maganda din ang pakikitungo nito sa amin. Yung bang tinatrato kami nito na bisita. Siyempre bilang dayuhan, natuwa naman kami. Pang-anim na araw, andun ulit siya sa court, nakaabang sa amin. Ang bati nitong may ngiti ay nagpapakita ito ng kabutihang loob. Kaya naman, yung tiwala namin sa kanya ay nasungkit niya. Nabalitaan niya na hanggang bukas na lang kami sa lugar nila. Kaya naman ay medyo nalungkot siya. Sayang kasi, 1 linggo lang kami doon. Mukhang masarap pa naman mamalagi sa lugar na yon. Bigla itong nagyaya si Benjo sa amin. Mag-inuman daw kami sa kanila. At gaganapin namin iyon sa huling araw namin doon. At iyon na nga, dumating yung pang-7 araw namin. Hapon noon, kakatapos lang namin maglaro. Siguro bandang 4:00. Umuwi muna kami sa lansa para maligo. Sumama pa noon si Benjo sa amin at inantay kami nitong matapos maligo. Mag-aalas 6 na nang nagtungo kami sa bahay nila. Sabik na sabik pa kami noon. Gawa ng matagal na kaming hindi nakakain ng Bisayang manok. Yun daw kasi ang ipinahanda ni Benjo sa kanila. Pagkarating sa bahay nila, agad na pinaupo kami sa pagkainan. Ako naman noon ng mga oras na yon ay naiihi. Medyo napalayo nga ako noon para lamang makaihi kasi nahihiya ako sa mga kapitbahay na Benjo na nakatingin sa akin. Sa paghahanap ko, may nakita akong puno ng kalamansi. Dito, naalala ko bigla si Lolo. Yun nga yung tungkol sa karanasan niya pagdating sa mga aswang. Kaya naman nung matapos na akong umihi, sinipat-sipat ko yung puno kung may bunga ba. Madilim na kasi nung mga oras na yon at swerte namang may nahanap ako. Nasa medyo mataas pa ito, kaya bahagya pa akong napaakyat para lang makakuha ng bunga. Siguro 5 o 6 yung nakuha ko. Basta, naalala ko pa noon, may 2 hinog. At yun na nga, pumasok na kami sa loob para kumain ng hapunan. Si Benjo nun, siya pa ang naghain sa amin. Ang bango ng tinola, amoy pa lang nito, mukhang masarap na. Nung nakahain na ang isang mangkok nun, abala pa rin si Benjo sa pagsandok ng ulam para lagyan pa ang isang mangkok. Ako naman nun ay pasimpleng binigyan ko ng isang kalamansi ang tinola. Hindi ko kasi ito pinapahalata, baka may masabi pa sila. At mabuti naman, walang nagbago sa tinola. At tunay ngang napakasarap nito. Pagkatapos ng hapunan, nag-set up na agad kami para sa inuman. Medyo nakaka-relax pa yung napwestohan namin nun. Gawa ng nasa ilalim kami ng mangga at lampara pa yung ilaw namin. Nung nag-umpisa na kami, ilang oras ang nakalipas, may dumating na kakilala ni Benjo. Ito'y si Julian. At umupo ito para makipag-inuman din. May inilabag itong pulutan si Benjo, inihaw na manok at tuyong pusit ito. Pero bago namin ito tinikman, patago ko itong pinataka ng kalamansi at sa kabutihan naman
It's real. Wow, English. Walang panama ang Tanduay sa amin dahil sa napakasarap na pulutan. Tuloy ang saya at inuman na bihira lang namin mararanasan. Mga bandang alas 12 na nun, biglang nalasing itong si Julian at sumuka ito ng sumuka. Kasunod nun ang paglupaypay nito. Kaya nagpasya itong si Benjo na ihatid na muna niya ito. Kami naman nun ay sakto lang yung tama namin. May panghuling lapad pa kami na Tanduay. Kaso nga lang, ubos na yung inihaw na manok at ilang piraso na lang ang tuyong pusit. Paalis na nun si Benjo nang biglang biruin ko siya. Bay, baka may pusit ka pa. Pulutanin na natin. Bayaran ko na lang. Nako, pasensya ka na, bay. Wala na talaga eh. Sagot sa akin ni Benjo. Hindi, bay. Biro lang. Okay lang. Tugon ko sa kanya. Hayaan mo, bay. Baka meron akong mahingi kila Julian. Haha. Sagot dito sa akin na nakatawa pa. Nung makaalis na sila Julian at Benjo, 1 minuto lang sigurong lumipas. May biglang sumulpot na lalaki. Medyo may edad na ito sa pagkatansya ko. Humahangos ito at panay hinga ng malalim. Yung bang parang kakagaling lang tumakbo. Ang sabi nun, tiyuhin daw siya ni Benjo at tinuro niya yung bahay kung saan siya nakatira. Ilang hakbang lang yung bahay nila mula sa pwesto namin. Tinagaya namin ito. Pagkatapos niyang nainom, inalok namin siya ng pulutan. Sige, okay lang, huwag na. Paubos na pala yung pulutan niyo. Oo nga, Manong eh. Ang sarap pa naman ng tuyong pusit. Sagot ko nito. Saglit lang ha. May sobra pa kaming inihaw na pusit doon. Kukunin ko lang. Umuwi itong si Manong. At nung bumalik ito, may dala-dala na itong 3 inihaw na pusit. Ang lalaki pa nun at mamula-mula pa. Ninapag niya ito sa lamesa. At sabay, nagpaalam na si Manong. Matutulog na daw siya. Maaga daw kasi siyang lalaot bukas. Akmang titikman ko na sana ito nang inawat ako ni Marjon, isa sa mga kasama ko sa barko. Chuy, ayo kalimti ang limonsito ba? Maumo jud daan eh. Ay, o di ay sa. Buti na lang naalala ni Marjon. Kasi lahat ng kasamahan ko sa barko ay alam na nila ang kwento ng lolo ko. Di na bago sa kanila pag nagpatak ako ng kalamansi sa pagkain. Maski man sila ay ginagawa rin nila ito. At yun na nga, dinukot ko agad ang kalamansi. Pinigla ko ito sa inihaw na pusit. Maniwala kayo sa hindi. Yung kaninang nakakatakam na pusit ay nagiging binti ito ng bata. Medyo nabubulok na ito at sobrang baho pa. Napatingin kaming lahat kung saan nakatira si Manong. Pagsulyap namin, wala na yung bahay na nakatayo doon kanina. Pambihira. Paano nangyari yon? Medyo nagpanik kami nung mga sandaling iyon. Kaya agad na ginising namin ang mga magulang ni Benjo na natutulog na. Nung nakita nila ang binti ng mga bata, naduwal din sila. Nagpasya na kami na uuwi na nun. Sakto naman na paparating na si Benjo. Nagtataka ito, bakit daw ang ingay namin? Tinuro namin ang nakalapag sa mesa at ikwento namin sa kanya ang buong detalye. Hindi din niya kilala ang lalaking
nagbigay sa amin ng inihaw na puset. Kahit anong describe pa namin dito sa kanya. Nung pabalik na kami sa barko, sumama sa amin si Benjo. At naalala ko pa noon, pinapadalhan pa kami noon ng bawang at asin. Sa kalagitnaan ng paglalakad, sa parting mapuno na, doon ay umulan ng mga putik at buong lupa. Kami naman noon ay napahawak sa bawat damit ng isa't isa para siguradong walang tatakbo. Bilib din ako sa katapangan ni Benjo. Siya nagpapatibay sa amin ng loob. Huwag daw kaming matakot. Ang ginawa naman namin, biniyak yung bawang, tsaka ipinahid sa leeg at katawan. At yung iba naman ay mumunguya pa para daw kung sakali na may susugod ay ituturuan nila ito doon. Habang si Benjo naman ay paunti-unting nagsaboy ng asin. Siya kasi ang nauna sa amin. Hanggang sa ilan sa amin natamaan ng buo na lupa. Kasabay nun ang pagkamatay ng aming mga cellphone. Ginagamit kasi namin iyon bilang flashlight. Pero laking pagtataka namin, bakit bigla na lang itong nangamatay ng sabay-sabay. Buti na lang, andun si Benjo at kabisado niya ang daan. Tingin ko rin, hindi nag-iisa yung bumagat sa amin. May kasama pa ito. O ang mas nakakatakot, marami ito kesa sa amin. Sa kalagitnaan ng paglalakad dito ay mas lalo pang tumindi ang tensyon. May naririnig na kaming huni ng kakaibang ibon. Tinig ng baboy na may kasamang angil. Naging alerto kaming lahat nun, lalo na nung may naaninagan kaming parang tumatakbo sa taas ng mga talahiban. Grabe talaga. Amazing. Paano kaya nila nagawa yon? Sa pagpatuloy namin, naisipan naming magdasal. Kahit mali-mali na ama namin, ay naging sincere naman kami. Hanggang may ibong lumipad, tansya namin dito. Kasing laki ng pabo yun. Dumapo ito sa punong di kalayuan sa amin. Maniwala kayo sa hindi. Basta, totoo po talaga ito. More, promise pa. Yung punong dinapuan ito, halos kalahating parte ng sanganon ay lumaylay. Ganon siya kabigat kahit may kalakihan yung puno. Akala nga namin, mababali iyon. Nung marating na namin ang malaking kalsada at sakto naman nun, merong ilaw ang bawat poste. Dito na kami nagdesisyon na tumakbo hanggang sa makarating kami sa barko. Doon ay laking pasasalamat namin at sa wakas, nakahinga rin kami ng maluwag. Hindi na kami natulog noon. Nagkwentuhan na lang kami hanggang sumapit ang umaga. Si Benjo noon ay magbukang liwayway na nung umuwi sa kanila. Kasabay naman ito ang paglisa namin sa lugar ng Siquijor. Lubos kaming nagpapasalamat kay Benjo dahil kung hindi sa kanya, malamang isa sa amin ay nabiktima na ng mga aswang. Sana lang ay hindi balikan si Benjo ng mga iyon. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.